Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. Kinlaro ko yung boses ko. May bara sa lalamunan ko eh. Anyway, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong mga mapapag-usapan topic, no? Unahin natin itong pinasa sa akin, yung kay Robin Padilla. Ano mo to? Ayusin ko lang ah. Hustisya para sa inosente. Nanawagan ng hustisya si Senator Robin Padilla para sa lahat ng mga nagugutom at nagdudusa sa Gaza. Sa isang Facebook post, sinabi ng senador na ang mga nakaburdang mensahe ng kanyang mga anak sa suot na barong ang nagsisilbing paalala sa kanyang paninindigan. Sa pinakahuling ulat, umakyat sa 61,020 ang namatay mula sa pag-umpisa ng bakbakan ng Hamas at Israel sa Gaza noong October 7, 2023. Ano na namang ito. Pero cute ah. Burda ito, hindi ito drawing ng anak niya. Ang galing nung nagburda ha. Ako nga naka-emboss eh oh. Anong kinalaman ito sa sa gera sa Gaza? You know, I love I love Dada, best father. Wala namang eh. Sabi ko na sa komento, bago ka manawagan para sa ibang bansa, unahin mo muna yung sarili mong bayan na nagugutom dahil sa pangungurakot ng kapwa mo. Anyway, hindi ko na gigets yung connection. Move on na nga tayo. Next. Ito hindi na kinaya ng kapasidad ng Philippine General Hospital ang mga dinadalang pasyente. Kasi government hospital, maraming benefits dito eh. Supposed to be dapat pang pang publiko. Dapat ito binibigyan talaga ng major na pansin eh. 'Di ba? Hindi naman tayo pwede magalit do sa hospital na hindi sila tanggapin. Paano ko talagang punong-puno na talaga? Siguro hindi naman sinasabi na na hindi sila tinatanggap. Kung gusto nyo maghintay, maghintay kayo kung kaya nyo maghintay. Kasi first come, first serve pagka ganyan eh. Marami sa kababayan natin na walang pera, di ba? Sa PGH kasi usually pagka nagpasa ka ng dyan, libre ka dyan eh. Supposed to be dapat, di ba? Supposed to be na dapat pa. Wala, hindi binibigyan ng pansin ng gobyerno masyado yung ganyan. Importante yan, healthcare eh. 'Di ba? Yan yung nagustuhan ko kay Doc Willie Ong dati, na hinayang ako na hindi siya nanalo. Kasi naalala ko noon, nung nasa heart center kami, dahil 'di ba may sakit nga anak ko noon dati. Nababalitaan ko na yan si Doc. Hindi ko pa masyadong kilala si Doc Willie Ong noon. Talagang daw yun, siya yung hinahanap ng mga tao dun eh. Cardiologist kasi yun eh. Na hindi na daw naniningil ng professional piyon. Kaya gustong gusto siya ng mga tao. Talaga natural na kay Doc Willie Ong talaga yung hindi ko pa siya nakikilala sa YouTube noon, year 2016 yata noon, nung nandun kami sa heart center. Hindi niya naman kayang i-entertain lahat ng tao, 'di ba? Nung tumakbo siya ng senador last time, mas pinili niyo si Budots. Panahon ni Duterte yata 'yun. Hindi. Panahon ni Duterte nag-vice president ba siya? Or panahon ni BBM? Panahon yata ni BBM nag-vice president siya. Hindi siya nanalo kasi malakas si Sara eh.
nung unang takbo niya as senator, may pag-asa sana siya, konti na lang. Si Doc Willie Ong, mas pinili ng tao si Budots eh. 'Di ba? Andito na si Bong Revilla. Ayun. 'Di ba? Wala eh. Yung mga talagang kailangan talaga ng Pilipinas, hindi yun ang binibigyan ng pansin eh. Number one talaga healthcare eh, no? Anyway, next tayo. Alam ko matagal na itong video na to. Matagal na to eh. Ito nagpasa sa akin na to, tinan nyo. Alam niya? Ba't kami nadadamay dito? Hindi naman kayo kausapin ko nga. Kausapin ko yung mama mo. Mama mo naman ang may alam mo kung sino ka. Bakit? Sige. Tapang ah. Ito. Sige na, kay ano na. Sige, sundukin mo ko. Kita mo na yan? Sige. Bago ka, parang ano ka ha? Ate, kanina ko. Hindi kasi mama na lang siya. Ano problema mo sa akin? Sige, saktan mo ako. Saktan mo ako. Tapang. Tapang eh, no? Ganun talaga mga kabataan ngayon. Di ba? Ganyan talaga yung mga kapwa ko kabataan ngayon. Hindi magtatagal ano to eh. Dapat nag-iipon na ng pampiyansa yung magulang nito eh. Pero malamang ganyan din ang magulang eh, no? Saan niya matututunan yung ganyang Ba't kami nadadamay kaangasan, di dito? ba? Hindi naman kayo kausapin ko nga. Kausapin ko yung mama. Anyway, next. Ito medyo ano tayo, no? Tapos na tayo dun sa mga minor na mga problema sa Pilipinas. Ito basahin natin, no? Nagva-viral ito ngayon eh. Ito ay tungkol dun sa sinabi ni Chloe. Ito yung si Chloe San Jose. Ito yung girlfriend ni Carlos Yulo, tama? Tama ba? So nakalagay dito yung tungkol dun sa Bisaya. Sinabi niya kasi, ba't ang daming Bisaya? So ganito yan eh, no? Sabi dito sa post, singer and content creator Chloe San Jose has gone viral once again. This time for her get dressed with me video filmed in Las Vegas, which she posted on Facebook. While the video showcased her signature confidence and flair, it also drew criticism from netizens who found her mannerisms over the top. But Chloe didn't hold back in responding to the backlash. As comments flooded the post, many written in Bisaya, Chloe addressed the situation with a sharp clapback. Mga te, ba't ang daming Bisaya? No hate to y'all. One of my BFFs Bisaya, but like sis, di ko kayo maintindihan, lol. If you're gonna hate me on, make sure I can at least understand it. Diba? The remark sparked mixed reaction, with some accusing her of being insensitive, while other defended her for speaking candidly in her usual tone. Diba? Nagkaroon daw ng spark yung kanyang post na nagresulta ng sari-saring reaction dahil sa sinabi niyang Bisaya. One commented compared her to the well-known personalities, writing, maarte naman sina Ann Curtis, Rupa G, and Chris Aquino, pero hindi sila nakakainis. Ito ang OA talaga. To which Chloe replied, Mama na nagtanong, what do you mean? Hindi, ganito. Feeling ko, yung mga Bisaya ba, sorry ha kung offensive, no? Yung mga Bisaya ba, nasasaktan ba kayo pag tinatawag kayong Bisaya? Hindi naman siguro. Di kasi, kung titingnan mo, meron kasing aura si Chloe San Jose na kinaiinisan talaga ito. Kasi nga dun sa pagiging involved niya sa pamilya ni Carlos Yulo, di ba? Naalala niyo yun? Yung parang
dahil sa kanya pinagpalit di umano ni Carlos Yulo yung pamilya niya. Parang ganun yung narrative eh. Parang ang dating is pinabayaan ni Carlos Yulo yung pamilya niya dahil daw dito di umano. Yun ang naririnig ko before. Yung nanalo si ano, 'di ba? Medyo teleserye pa nga yung ano eh, yung istorya nun eh. At simula nun, parang alam mo na, pag teleserye, 'di ba? Kontrabida ito dahil ito ang dahilan ng pagkakasira ng pamilya. Parang nagalit sa kanya yung mga tao. Kaya every time na lang na may gagawin itong taong to, kinaiinisan siya. Kumbaga malalim na yung ugat ng feelings ng mga tao para sa kanya. Kaya doon sa sinabi niya, 'di ba? Kung marami naman nagko-comment na Bisaya ang hindi naman siguro masama. Sinabi niya naman dito, no hate to y'all. 'Di ba? Mga ba't ang daming Bisaya? But like mga sis, di ko kayo maintindihan. If you're gonna hate on me, make sure naman daw na maiintindihan niya. Hindi, kahit ako din naman, pag mga tagapagtanggol kasi ng mga ghost hunter na dinidibang ko tuwing gabi, mga Bisaya din. Tapos parang feeling ko kasi, way nila yon para hindi mo na sila masagot. Kasi hindi mo nga naiintindihan yung sinasabi eh. Pero kung ako lang, mukhang wala namang masama dito sa sinabi na to. Naglagay naman siya ng parang disclaimer na no hate to y'all. Isa daw sa mga best friend niya ay Bisaya. 'Di ba? Kasi may mga ginagamit ang term na Bisaya sa hindi magandang paraan na ang dating talaga ay racist. For example, may nakita kang baduy, no? Kadalasan ito, example lang naman po, I'm so sorry po ha. No offense, no? Kasi kadalasan ganito, pag may nakita kang baduy pumorma, ayan ang Bisaya, parating na. Pormang Bisaya, di ba? Kadalasan gano'n. Yun, mga derogatory talaga yun. Panghahamak sa mga Bisaya talaga yun. Pero yung ganito, I don't think na walang masama dito kasi kung totoo naman na Bisaya yung mga comments at hindi niya naman talaga naiintindihan, wala namang masama doon. Agree ba kayo sa sinasabi ko? Kung hindi kayo agree, paki-explain kung paano naging offensive yun. Ayan, ito yung comment eh. Ba't daw ang daming Bisaya? Mga ba't ang daming Bisaya? No hate to y'all. One of my BFFs Bisaya, but like, mga sis, di ko kayo maintindihan. Lol. If you're gonna hate on me, make sure I can at least understand it. Hindi niya kasi naiintindihan yung comment. Tapos dito, maarte naman sina Ann Curtis, Rufa G, and Chris A. Pero hindi sila nakakainis. Yung pagiging nakakainis kasi subjective yun eh. 'Di ba? Ikaw lang ang nagsasabi niyan siguro. Siguro may naiinis kay, lalo na kay Chris Aquino. Alam ko marami naiinis kay Chris Aquino eh pag nagsalita. Pero ba't sinensor to? Anong ibig sabihin nito? Hindi maintindihan, ba't sinensor? Siguro mamatay na nagtanong. Yan ba? Sinensor eh. Pero kung ang pagtutuunan natin itong mga ganito, hindi to problem ba sa inyo to? Yung sinabi niya? Hindi naman, di ba? Kung totoo naman mga Bisaya yung mga nag-comment dun, alam nga namang base naman sa facts yung sinabi niya. Kung na-offend kayo, problema nyo na yun doon sa nabasa nyo. Diba? Next issue.
Ito. Nag-viral ito eh. A few moments later. May buntag sa kanan no sa alang Ito yung yung dumura sa may holy water daw. A few moments later. may buntag sa kanan no sa alang sa kasayuran sa tanang tao sa Jimenez wala jud ko ng luwa dito sa komento. Wala jud ko ng luwa guys. As in, nay mga tao nakasunod nganong mga luwa ba ko dito wala may tao nakasunod sa ako gusto ko mga ipasaylo sa tanang nga katoliko kung nakuan man gali Katulad niyan, hindi ko rin maintindihan. Kasi unang-una, nag-viral yung pandudura mo do sa holy water. Eh napapunood ka ng buong Pilipinas. Hindi naman buong Pilipinas ay Bisaya. 'Di ba? Kung magpa-public apology ka, sana ginawa mong Tagalog para naiintindihan ng lahat. Hindi naman sa naiintindihan. inyo ama. Nakasala ako. Why ko pa sa di ka itong tuming nangluwa ba ko? Hindi ko naintindihan. I'm so sorry kung kayo naintindihan nyo, di okay lang. Pero ito yung post eh. Nakalagay dito, vlogger who spits on the holy water holy water font of Amisamis Occidental Church apologizes and claims she did not do it as the church is temporarily closed following the incident. Oh, dahil parang lilinisin yata kasi delikado ito eh, malay mo may Pero Bisaya ba yun? Sorry ha. Yung baka mamaya ako na naman na may kasalanan. Yung pagsasalita niya ba Bisaya ba to? Nagpasaylo sa tanang nga katoliko kung nakuan man gali. Oh, yung word na tanan, yun eh, Bisaya yun, di ba? Baka kasi magkamali ako eh. So, nag-close yung yung simbahan. Ano ba? Hindi, wait lang. Yung mga vlogger, ano ba ang mangyayari pag ginawa nyo yung ganyang bagay? Nadudura kayo dyan. Ano ba yung magigain nyo dyan? Yun ang kalimitan na sakit ng mga quote-unquote vlogger, Ano yung nyo? Ano yung mapapala nyo dyan sa ganyang, sa ganyang gawain? Ngayon, nag-viral ka, nakuha mo yung gusto mo, tapos parang sising-sisi ka pa sa ginawa mo. Eh, ginawa mo yan eh. Nagpa-video ka. Ano ba? Dininay niya daw. Diba? Vlogger who spits on holy water font apologizes, then denies doing it. Nakita naman sa video. Ano ba? Ay, naku. Next. Madami ditong issue kaya lang masyadong controversial eh. Katulad nito, Kilala niyo si Bretman? Bretman confirms breakup with a boyfriend. Justice. We need this for our mental health. Pagka binasa mo yung comment, puro mga homophobic eh. Mahirap ng komentan yan, bahala sila. Maganda itong isang to eh. Sa Pinoy viral video. So nakalagay dito sa post. Silent pain, hidden cries. One sister's wake-up call about bullying. A story of pain, awakening, and promise to protect. Andrea Rosales never imagined that behind her youngest sister's sudden change in behavior was a silent battle with something cruel and invisible as bullying. So napansin nila, nag-change yung behavior. Kaya yung mga magulang dyan, titingnan nyo din to eh.
her sister Ava, dati daw na na masigla at enthusiast pumasok sa school. Medyo tatagalogin ko na lang kasi English eh. Tapos dahan-dahan daw siya na na nagbago. 'Di ba? Naging irritable at yung medyo malayo. Sa una daw, dinidismiss lang daw ng pamilya nila na siguro lumalaki yung bata, no? Tapos binibiro pa nila na parang part lang 'yun ng pagiging dalaga. Pero meron pa palang mas malalim na problema daw. Na nung July 30 na pupunta na sa school si Aba, yung bata, no? Merong nakita na something na nakatago dun sa part ng bahay nila. Ito pala nagtatago pala kasi iniintindi ko muna eh. Si Aba daw, sabi niya pupunta daw siya ng school nung umaga. Pero nakita nila na nagtatago lang yung bata. Ayaw pumasok basically, no? So nung nalaman nila na binubuli pala sa school, kaya yun pala yung yung dahilan. 'Di ba? Nakita nila yung diary ni Aba. Ito yung laman may diary ito na naman po ngayon araw pagtapos nila akong saktan. Tinanong ko pa sa kanila kung ba't po nila ako sinasaktan. Sabi po nila dahil daw po pangit ako, kulot ako, at pag-alis nila, sinapak po nila ako. Hay, kwento ko sa inyo kung ano ang mga sinasabi or ginagawa sa akin. Mamatay ka na, kulot, pangit. Grabe naman yun. 'Di ba? Kaya sometimes kailangan din talaga bantayan niyo yung mga anak niyo eh. Hindi sapat na yung para bang pumapasok siya sa school, okay lang. Kasi yung mga bata na ganyan, hindi lang bata eh. Kahit yung mga anak nyo na mga matatanda na, mga dalaga na, at dapat, talaga eh, importante talaga yung may strong kayong bonding eh. Yung pwede kayong pagsabihan ng anak nyo tungkol sa mga ganyang bagay. Kasi alam mo, yung sa family namin before, isa yan sa pagkukulang ng mga parents ko eh. Yung mga parents ko, sige, good provider naman yun. Wala ako masabi sa kanila bilang magulang pagdating sa financial, 'di ba? Pero ngayon ko lang na-realize na alam mo yun, yung may mga problem ka bilang binata ka na hindi mo masabi sa magulang mo. May mga ganon. Yung parang, kasi ang unang iniisip ko nung kung sasabihin ko, parang, kung ano, alam mo yung, kasi minsan, mami, huwag ka magagalit sa akin awayin na naman ako nun, tatawagan na naman ako ng na naman pinagsasabi mo. Hindi, para maintindihan din ng lahat. Kasi nung araw kasi, ang nanay ko kasi, pag, alam mo yon, pag feeling niya walang kwenta ang sasabihin mo, hindi, parang sasabihin niya, ano lang naman yan ano mo mga mo, parang, may mga bagay kasi na pagdating sa nanay ko, hindi big deal. Kasi sometimes, pag sa bata kasi, pag hindi ka sinali sa laro, big deal na sa bata yon. Halimbawa, naglalaro yung mga kaibigan niya, tapos sasali siya, hindi siya sinali. Big deal na sa bata yon, masakit na para sa bata yon. Pero sa mga adults kasi walang kwenta yon eh. 'Di ba? Laro lang yan. Di maglaro ka mag-isa mo, 'di ba? Ganun na nanay ko dati noon eh. 'Di ba? Hindi ka pinahiram ng ng ballpen.
Bumili tayo ng ballpen ng sayo. Hindi kasi natatapos sa ganun ano. Sana iniintindi din ng mga magulang na kasi ang tatay ko, hindi ko masyado nakakausap kasi busy yun sa negosyo dati noon eh. Ang mamas boy ako talaga dati. Actually, kahit nga ngayon yata. Kaya lang ang paborito ng nanay ko yung kuya ko, hindi ako. Hindi kasi may mga bagay na dapat binibigyan nyo ng pansin yung mga anak nyo eh. Kumbaga, kung mababaw man yung problema, lalo na sa mga, let's say, sa mga ganitong edad, ano, ilang taon na ba? Let's say, 10 years old yan, or 11, yung mga ganyan, ang mga nagsusulat na ganyan. Ano dapat naiintindihan nyo yung lalim nun para sa kanila. Kung sa inyo ay mababaw lang yung ganung bagay, iba kasi ang dating sa bata nun eh. Katulad nung sinabi ko nga kanina, di ba? May mga bagay na big deal sa bata, sa inyo hindi. For example, ganito, no? Yung kapanahonan ng kuya ko to, ha? Hindi, ano? Halimbawa, sino nakaabot sa inyo nung X-Men na cartoons dati? Friday night pinapalabas yun eh. Yung X-Men. Or let's say yung Voltes 5. 'Di ba? Napapanood nyo sa gabi. Nung time kasi na yon, nasa Mindoro kami, walang Channel 7 dun sa cable TV. Naka-cable kasi kami eh. Isa kami sa mga pinalad na nagkaroon ng cable TV sa probinsya nun. Tapos, yung mga kaklase ko, antena lang. Now, pagka pumapasok ng Lunes, alam ko Friday night yata ang Voltes 5 nun, tama. Dati. Pag pumapasok ako pati Ghost Fighter, Channel 7, pag pumapasok or daily ba yon? Basta something na pag pumapasok ako ng school, nagkikwentuhan sila, hindi ako makarelate. Uy, alam mo yung nangyari kay Eugene? Alam mo yung nangyari sa Voltes 5? Sa akin, bilang bata, ano yon? Big deal sa akin yon. Parang hindi ako bilong. So, halimbawa, pag ako kinuwento nung isa na, alam mo ba yung nangyari kay Eugene kagabi? Yun ganon. Sino yung Eugene? Kasi ang pinapanood ko noon, Cartoon Network lang eh. Walang local channels doon sa ano. Walang local channels doon sa cable namin dati noon. 'Di ba? Sino yung Eugene? Tapos kakantsawan na ako. Ay, hindi mo kilala. Wala ka pala eh. Bilang bata kasi, big deal kasi yun. Ngayon, pag ikikwento mo sa magulang mo yun, dahil syempre, ang pinoproblema ng magulang ko no, negosyo, or trabaho nila, wala silang time para alamin kung gaano kababaw yung problema ko. Pero in reality, malaki ang impact sa bata nun. Yung mga ganon. Kaya yung mga parents na yan, yung level ng problema nyo, at nakita nyo level ng problema ng anak nyo, dapat alam nyo din yun kung paano i-handle. 'Di ba? Hindi lang basta, cartoons lang yan. Hindi naman tayo mamumroblema kung hindi mo napanood yung cartoons, 'di ba? Pero hindi nyo naiintindihan kung paano ka big deal sa bate. Parang, siguro, pagdating dito sa kaso na to, 'di ba? Bakit siya binubuli na ganyan? Dahil doon sa itsura niya. Syempre, titingnan din naman nung magulang bakit hindi naman pangit ang anak ko eh. Ang problema ng anak mo kasi iyan eh. Alam nga naman pangit sa'yo ang anak mo. Syempre, kailangan din na bigyan mo ng focus din yon yung mga ganung bagay. 'Di ba? I don't know kung nagigets nyo ako. 'Di ba? Ang importante dito, dapat hindi malus yung communication nyo sa mga anak nyo eh. Huwag nyong hayaan na yung trabaho nyo or yung mga importanteng ginagawa nyo sa buhay ay makaapekto sa relationship nyong mga anak nyo. 'Di ba? No matter how babaw or how shallow yung pinoproblema ng anak nyo, dapat ano nyo yun eh.
nahahandle nyo dapat na maayos. Hindi sapat na binubuhay nyo, may pera kayo, no? Lagi nyong busog sa pagkain, di ba? Hindi sapat yun eh. Mas malaki pa ang responsibilidad doon ng magulang. Kasi baka kasi akala ng iba, ang pagiging magulang ay mai-provide mo lang ang pangangailangan ng anak. Or disiplinahin mo lang ang anak mo pagka masama ang ginagawa. Pero may mga bagay ka na dapat pang unawain na mas malalim pa. I don't know kung nakitaan nyo ng sense yung sinasabi ko, no? Pero sana, no, maintindihan nyo. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.